Alamin na natin ang sitwasyon sa Senate Impeachment Court hinggil sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung saan sumalang na sa pagtatanong ng senator judges si dating COA ICFAO State Auditor Attorney Roderick Wamil. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita live. Yes, Trixie, sa ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang sa interjection o clarificatory questions ng mga senator judge ang witness na si Attorney Roderick Wamil. Ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Yan ang naging tugon ni Attorney Roderick Wamil. Ito ay matapos tanungin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung naging standard ba ng mahigit 30 ahensya na na-audit ni Wamil ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice tulad ng ginawa ng Office of the Vice President OVP sa kanilang 125 million pesos confidential funds noong December 21 hanggang 31, 2022. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice? Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala po sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Tinanong din ni Pangilinan si Wamil na kung walang maipakitang sales invoice official receipt, paano mapatutunayang gamot talaga ang tunay na pinaggagastusan ng OVP sa kanilang confidential funds. Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta? Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po yung sinubmit, hindi po namin masasabi based on that document alone. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. Tinanong naman ni Senator Judge Rizon de Vera si Wamil kung kailangan pa rin bang suriin ang confidential funds bagamat itinuturing itong confidential. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastusan. Tama po? Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya. Tinanong din si Wamil kung na-comply ba ng OVP at ng Department of Education at DepEd ang mga hinihinging dokumento ng Commission on Audit o COA. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022. At based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents. Yes po, Your Honor. Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan. Yes po, Your Honor.
Trixie, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino si Attorney Roderick Wamil tungkol naman sa paggamit ng aliases. Sinabi ni Wamil na walang provision sa Joint Circular 2015-01 tungkol sa paggamit ng aliases at dahil document-based ang COA audit, hindi matutukoy ng mga auditor kung ang nakasaad na pangalan ay alias o tunay na pagkakilanlan. Matapos naman ang 3 araw na pagsalang sa witness stand ay natapos na ang pagtatanong kay Attorney Roderick Wamil. Samantala, nakasalang naman ngayon sa pagtatanong sa witness stand ang kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO na si Celine May Del Campo. Trixie. Okay, maraming salamat, Bernard Ferrer.